Basta palagpas sa ating buhay ng Diyos. Brethren, ating tungtunghayan ang mabuting balita na ating pagsasalusaluhan. Ito po yung hanguin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ika-10 kabanata, simula sa talatang 13 hanggang 16. Mark chapter 10, verses 13 to 16. This gospel is based on the festivity of the divine child Jesus, the patron saint in our beloved country. Mark chapter 10, verses 13 to 16. At ganito po mababasa sa wikang English. People were bringing little children to Jesus to have him touch them. But the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it." And he took the children in his arms, put his hands on them, and blessed them. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinaghigaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos." Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat buhat sa Panginoon. Palapakan natin ang malakas ng buhay na Diyos. At mahal niyo po makaupo ang lahat sa napakagandang presensya ng Diyos. Pwede rin isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. At dahil ako ay nakasay muli dito sa isa sa mga lugar na hawak namin ng aking co-PDI na si Brother June na Palayan Village. Tutang nandito yung aking co-PDI na si Brother June Torres. Hindi ko alam kung saan galing siya kanina. Palawan. Gawat kayo. Ayan. Palawan. Hindi. Anyways, mga kapatid sa mga nampalataya, speaking of 2021, dahil yung physical na street dance na may mga patron ng Senyor Santo Niño ay pinahinto muna pansamantala dahil sa pandemic, at gagawing recorded na lang yung gagawin nilang street dance sa Cebu. Ang gawin na lamang ay mainam at pagnilay ang pinakamainam na salita ng Panginoon. Ika nga ng ating mga napunong lingkod kagabi,
Balitang nagbibigay kalakasan sa mga taong pinanghihinaan. Balitang nagbibigay kagalingan sa lahat ng may karamdaman. At yan ang kampanya ng mga tinawag ni Yahweh El Shaddai. May kalat ang mabuting balita sa bawat sulok ng daigdig. Malaki ang challenge sa atin mula nang tayo'y sumunod sa tinatawag na stay home noong nakaraang taon. Subalit sa kabutihan ng Panginoon, sa kabila na tayo'y tumatahan sa ating mga tahanan, ni gutom, ni sakit, hindi tayo hinayaan na mangyari. Bakit kama? Sapagkat sa Kanya ay walang imposible. At ang ating tatalakayin sa hapong ito ay pamamagatang the childlike attitude. Ugaling tulad ng sa bata. Amen? Now, the third Sunday of January yearly, sineselebrate ang kapistahan ng patron ng ating bansa. Kaya ang ating simbahan Katolika dito sa Pilipinas ay isa-celebrate ang tinatawag na 5th centenary. Ngayong 2021, no? Yan ay Fiesta ni Santo Niño. Amen? Kaya sa Ebanghelyo ay pamamagatan natin ang ugaling tulad ng sa bata. Amen? Now, how to improve the childlike attitude? Now, bilang mga childlike attitude, to improve it, pagnilayan natin ang katagang husay. H-U-S-A-I. Kasi kung may Y, hindi natin alam ang kahulugan sa kananin. Kaya, letter, instead na Y, I. Letter I. Sa word na husay. Amen? Now, letter H in the word husay, to improve of being childlike attitude, my dear brethren, H stands for humility. Kababaang loob. Ika nga, sa huling bahagi ng kasulatan sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itataas. Yung mga pumalakpak ay yung mga taong may humility. Saan ko po hinango? In the first letter of St. Paul to the Philippians chapter 2, verses 1 to 3. Ano po ang sinabi? If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit,
But in humility, consider others better than yourself. Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw pa kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nararamdamang hangarin na tumulong sa iba? Kung ganoon, sabi ni San Pablo Apostol, lubusin ninyo ang kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging iisang kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hala ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Amen. Amen po ba? Ating talapakan ang buhay na Diyos. Hindi po naging madali ang nakalipas na taon. Bakit kamo? Bukod sa pandemya kinakaharap ng ating ilang bansa, samot-saring trahedya o pagsubok ang dumating. Marami ang nasawi dahil sa COVID. Pero karamihan hindi dahil sa COVID. Marami ang namatay dahil sa trahedya, dahil sa takot. Kaya marami ang natakot. Kaya kapatid, kapag friendship, kaibigan, ka-prayer partner, katuwang, mapalad kayo. Sa kabila ng ilang buwang lockdown, pinagpala pa rin kayo ng Diyos. Ang ilan sa inyo, habang lockdown, nagagawa pang mag-intercessory prayer. Ang iba, habang nakastay home, nagmumok mo. Totoo o hindi? Anong hindi? Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Kala ko sinungaling eh. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit inabot tayo ng lockdown noong Marso ng nakaraang taon, kahit nagpa-online mas pa, kahit nag-daily mas pa, through TV, radio, internet, sabi ng ating binasa, magpakababa tayo. Sa madaling wika, hindi lahat perfecto. Tayo pong lahat malimit magkamali. Saan ba ako nagkamali? So, tandaan po natin lahat, letter H of the word husay, to improve the childlike attitude for us is humility. Bingo nga yan. Ang sabi, wala nang husay. Sa una, pag narinig kong wala nang husay, sumisimangot ako. Pero ngayon, kung marinig ko ang salitang wala nang husay, tawa na lang ako ng tawa. Bakit kamo?
to improve obeying childlike attitude. At palakpak, hindi pa bago tayo pumalaw sa susunod na letra, ano ang napakinggan ninyo sa mensaheng inhatid ni Brother Roger Valencia last Wednesday? Re-reviewin ko po kanino. Anong topic na ibinahagi sa inyo ni Manong Roger Valencia last week? Baptism of Christ Jesus. Merong iba, ang tinapik, Epiphany pa rin. Samantalang ang tinapik ko noong Lunes doon sa Sagrada Village Phase 1, Phase 2, Baptism of our Lord Jesus. Ano ang naging bottom line ng tinapik ni Brother Roger last Wednesday? Doon sa Baptism of Christ Jesus. Kaya para ma-improve ang pagiging childlike attitude sa kapanahunan, kahit sa panahon ng pandemya, hindi lang basta magpakababa, not only because of humility. The next letter is letter U. Letter U of the word Husay, to improve childlike attitude, is unity. Unity. Pagkakaisa. Tanungin mo ang nasa paligid nyo, mga friendship, may pagkakaisa ka ba? Anong sagot ng katabi nyo? Ulihin natin ang buhay na Diyos. Letter U of the word Husay, to improve the childlike attitude, is unity. Ephesians chapter 4 verse 3, this is what St. Paul the Apostle said. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Pag sumakita ninyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod na kapayapaan. Kapayapaan. Amen. Ang iba, attend ng gawain, ang saya-saya. Pero, pagdating sa bahay, ano ang nangyayari? Pagpalan. Kung makasalita, sobrang lito. Bakit kamo? Walang kapayapaan sa tahanan. Amen po ba? Kaya pag nag-aaway ang mag-asawa, anong sabi ng babae? Demonyo ka! Ang sagot naman ng lalaki, demonyo ka rin! Sabi naman ng bata, ay pambihira, impyerno tahanan ito. Tuloy natin si Yali Elsa na malakas. Pero wag ka, kapatid. Sa halip na magulo ang buhay mo sa iyong tahanan, kapayapaan ang siyang mamamayani.
at kasama mo si Kristo Jesus. At dapat tayo mapanatili at ma-improve ang pagiging ugaling tulad ng sa bata. Remember this. Tayong lahat, including Brother Ryan America of Taguig City, Philippines, ay ma-improve ang pagiging childlike attitude. Dahil magkaroon ng kababaang loob, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Ito naman ang letter. Sumunod na letra, salitang husay. Letter S. Letter S of the word husay, to improve the childlike attitude. Letter S stands for strength. Kalakasan. What is the opposite of strength? Weakness. Wickedness or weakness. Saan ko po hinango ang strength na yan? It is found in the book of Nehemiah, chapter 8, verse 10. Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is sacred to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." Wika pa niya, umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat sa araw na ito'y dakila kay Yahweh. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. The joy of the Lord is our strength. Amen. Ang kagalakang dulot ni Yahweh, El Shaddai, ay magiging kalakasan natin dito sa kalayang buhay. May pandemic sa walang pandemic. Amen. Amen po ba? Amen. And in letter to the Hebrews chapter 2 verse 17, for this reason, he had to be made like his brothers in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement. At napapunta pa sa nasa letter S pa naman. Kalakasan. Lahat tayo may lakas. Amen. At ano ang sinabi ng sulat sa mga taga-Hebreo? Hebrews 10:25. Ha? At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Kagaya ng ginawa dito sa Palayang Village. Kagaya ng ginawa ng ilan. Kundi ano? Panghinaan? Hindi. Kundi para palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen? Amen. So yan ang dapat nating tandaan. Letter H stands for humility. Humility. Letter U stands for unity. Letter S stands for strength. Kalakasan.
Then letter A, ito popular na popular sa atin. Letter A stands for atonement. 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 A-T-O-N-E-M-E-N-T. Atonement. Ang spelling ng atonement, A-T-O-N-E-M-E-N-T. Amen? Sa Tagalog ng atonement is hain or handog. Amen? Where am I found it? It's found in the letter to the Hebrews chapter 2 verse 17. For this reason, he had to be made like his brothers in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Kaya kailangang matulad siya sa kanya mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang sacerdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos, at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao sa balat ng lupa. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ang iba nga, nag-refer, yun nga lang, biglang naalala, may sama na loob sa kanyang kapwa. Kaya anong ginawa? Iniwan ang handog, pinuntahan ang kanyang kapwa, at makipagkasundo pa. And then, after that, anong ginawa? Bumalik at naghandog muli sa Diyos. Kaya mahalaga yung pagtataas ng prayer request. May kalapit na handog at kaloob. Para ano? Para sino mang may mga kahilingan o mithiin sa buhay, tsak, ipagkakaloob sa kanya ni Yahweh El Shaddai. Kung makikipod natin ang childlike attitude. Amen. Amen. Amen po ba? Gaano kahalaga ang paglilingkod natin sa buhay ng Diyos? Gaano kahalaga mga kapatid? Napakahalaga. Bukod sa debosyon ng pananalangin, patuloy na pagsamba, lahat, ang pinakamahalaga po, kung ano ang kalooban ng Panginoon. Tsak, sa bawat hamon ng ating buhay, tayo manatiling matatag, manatiling masaya, at laging tapat sa ating paglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Amen. So, tandaan natin, letter H of the word whose side to improve the childlike attitude is humility. Letter U, unity. Letter S, strength. Letter A, atonement. And the last letter of the word husay to improve the childlike attitude is letter I. Letter I.
Letter I of the word husay, to improve the childlike attitude is integrity. Tapat. Amen? Saan ko po hinango? It is found in Titus chapter 2 verse 7. Anong sabi? In Titus chapter 2 verse 7 says, In everything set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa, maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong pariing biro. Amen. Amen po ba? So kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, saan man dako tayo pumunta, maging tapat tayo sa pagtuturo tungkol sa mensahe kapahayagan ni El Shaddai. At huwag natin gawing biro. Amen. Kung ma-improve natin ang pagiging childlike attitude. Amen. Pero salamat sa ating Panginoon. At in spite of that, unti-unti nang nabubuksan muli ang mga gawain sinangkang dahil sa kanya. Kagaya na narinig ko patutukan ng isang sister natin kanina, yung coordinator dito. Kung mapupunta ang mother chapter, anong sabi? Kung sa patutukan kanina, nahihilo. Sino po nagsabing nahihilo daw? Yung taong pinuntahan ng nagpatutukan ni. Amen? Bakit po kasi sa halip daw manalig at manampalataya, lalong pinanghihinaan ang loob. Paano ma-i-improve ang pagiging childlike attitude? Kung di natin pagsikapan na makakay, kahit ilan-ilan laang, basta't maparangalan at maitaas ang pangalan ni Yahweh El Shaddai. Excuse me po. Kaya, tandaan po natin lahat, kapag itong mensaheng ipinahagi ko po sa inyo, ay inyong napagnilayan maigi. At naibahagi rin niyo po sa sino mang hindi pa nakarinig ng mensaheng ito. Either sa home ng mother chapter, sa inyo pang sulit ng tapat pa, ang mahalaga is to improve the childlike attitude, just like what Jesus blessed the little children. Amen. Through these words from the opening word, Husay, my dear brethren, you must improve the childlike attitude, my dear brethren. As our Lord Jesus said in Mark chapter 10 verse 15, I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God
like a little child will never enter it. Sinasabi ko sa inyo, sino man sa inyo ang hindi makakatanggap sa kaharian ng Diyos at tulad ng sa bata, ay hindi siya nakakapasok sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. So, are you learning? Ano pong oras na ngayon? Mag-aalas 6 lang po. Tayo na po lahat. Tayo na po lahat. Total, nag-conclude na po ko eh. Asa ng ating tagatugtog natin na pag-conclude. Itaas ang inyong mga daladalahan, including prayer requests and tithes and offerings, to improve the childlike attitude. We must obey what Jesus said. Ang hindi makatanggap sa kaharian ng Diyos, tulad ng maliliit na bata, ay hindi makakapasok. Remember this acronym word, HUSAI or HUSAI, to improve the being childlike attitude. At sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Marit po tayo nagpapakumbaba sa isang Diyos. Iparanas natin ang kanyang paglalatian at kabutihan. Ipangarap namin ang kanyang buhay. Sumasamo sa iyong pag-ibig. Pag-ibig na buhay, aming dalangin. Pag-ibig at buhay. Sasabi ang iyong kahilingan. Sasabi ang iyong kahilingan. Ang katawaling kaluway, mapustos ng lulusan, at sa aming kalagitnaan, bumaba ang kalalitan. Nakilang iyong bayan. Paras mo sa amin ang iyong pagkalihan. Paras mo sa amin ang iyong pagkalihan. At ang aming kaluway, mapustos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan, bumaba ang kalangitan. Nakilang iyong landanan. Hanggang naming kaluway, mapustos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan, bumaba ang kalangitan. Nakilang iyong bayan. Nakilang iyong bayan.
ang iyong mahalaga. Tayo po manalangin, salita natin, banal na Diyos, dakilang kapangyarihan. Salamat po sa iyong mga salita, sa pagiging childlike attitude. Itong na-improve namin, itong mensaheng ito, taglay namin ang kababaang loob, magkaroon nawa ng pagkakaisa, magkaroon ng lakas ng loob o kalakasan, magkaroon din at patibayin ang mga handog at hain at higit sa lahat kami maging tapat sa paglilingkod sa iyo. Kaya naman, O Diyos, sa mga sandali po ito, alay po namin sa iyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa iyong mga salita. At naniniwala kami na matatapos na itong pandemic na nagpahirap sa aming bansa at sa buong daigdig. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Ngayon ako naman mananalangin para sa inyo, kasama ang inyong mga hawak na inyong dala-dala. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon na Pagligtas, aming pinuputol ang lahat ng gawa ng kaaway na walang ginawa kundi pahirapan ng aming minamahal na bansa. Sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, aming inuutusan itong COVID-19 pandemic nito. Get out in the country and the whole world and go to the lake of fire. Sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, lahat ng mga taong naranasang ma-stay home dahil sa pandemic ay malayang makalabas upang magpapasalamat sa iyo. Sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, bawat pintuan ng simbahan na sinara dahil sa pandemic ay malayang mabuksan. At sa dakilang pangalan ni Jesus, kami malayang magpupuri at magpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Kahit sundin pa namin ang protocol. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga nagtagulog ng gawain mo dito sa taas ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakabagang lingkod, kasama ang mga awit, maging ang aming manunugtog sa oras na ito, patuloy niyo pong pagpalain. Maging ang ating co-PDI, na si Brother John Torres, patuloy niyo rin po siyang papalain at sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Kasama rin ang lahat ng patuloy na nagsusuporta sa gawain mo dito sa bahay ito. Paspasan mo po ang kanilang mga hawak, ang mga handbags, wallets, bags, Biblia, lahat ng kanilang mga hawak ng kanilang bitbit. Inyo pong gamitin bilang mga sangkat
upang ang sino makadampi ay inyong sundalang inyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel ang kanilang mga kahilingan. Amin po inaangking o Diyos na lahat ay answered prayer. Paspasan ang kanilang mga anak handog, ibalik sa kanila ng husong takal, sex-tip lindig at bagong kapal. At sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, taglay namin ang iba yung sigat lakas ng aming pangangatawan na galing sa iyo. Maging ang mga sumusubaybay sa live broadcast po ito sa YouTube. Patuloy niyo pong pagpalain at sunta ng inyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panalangin ng aming inang Birhen si Maria at ang lahat ng mga anghel na mangalay sa langit sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at Pagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, ng isang Diyos magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. And may the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen.